Ipinakita na ng malapitan ng kamay na tinataglay ni Yuji Itadori. Nasilayan natin ito ng mas mabuti sa official color spread na inilabas kasabay ng chapter 240 ng Jujutsu Kaisen. Ipapaliwanag ko sa inyo sa video na ito ang posibleng rason kung paano nagkaroon si Yuji ng ganitong anyo at kung ano-anong kakayahan ang maaaring nakapaloob dito. Matatandaan na sa chapter 238 noong sinugod ni Yuji at Higuruma si Sukuna, una nating nakita ang kamay ng ating bida. Subalit dahil isa ito sa mga bagong kabanata ng kwento, hindi pa natin alam ang tunay na kulay at maging ang detalyadong hitsura ng kamay na ito. Buti na lamang at sa bagong color spread ng manga, pinili ng may akda na si Gege Akutami na ipakita ang kabuuhan ng bagong anyo ni Yuji, mula sa eksaktong kulay, disenyo at hitsura nito. Kapansin-pansin na ang bagong braso ni Yuji ay nababalutan ng animoy isang baluti na kulay tanso. Taliwas ito sa inakala ng marami na laman o natalupan ng braso ni Yuji, kaya ganito ang hitsura nito noon. Bukod dito, makikita din natin ang kulay pulang kamao ng Jujutsu Sorcerer. Bakas dito ang hugis ng buto ni Yuji sa kamay, kaya sa tingin ko ay hindi ito isang guwantes na maaaring isuot o ilagay. Ito talaga ang tunay na kamay ni Yuji. Ang pangatlong pagbabago na makikita sa ating bida ay ang bagay na nakapatong sa kanyang braso. Kulay abo ito katulad ng buto ng tao, at base sa hitsura, masasabi agad natin na gagamitin ito ni Yuji bilang karagdagang sandata. Ngunit, saan nagmula ang kakayahang ito ni Yuji? Paano siya nagkaroon ng ganitong pagbabago? At ano ang ginawa ni Yuji na naging dahilan para magtaglay siya ng malahalimaw na kamay? Maraming teorya o haka-haka ang nagpapaliwanag sa pagbabagong ito ni Yuji Itadori. Kabilang dito ang paniniwala na ang kamay na gamit ng ating bida ay binalutan lamang ng isang curse tool kagaya ng ginawa ni Yuta Okkotsu. Makikita nating inilabas ng sorcerer ang armas na ito sa laban niya kanila Takako Uro at Ryu Ishigori. Katulad ng braso ni Yuji, ang hitsura ng curse tool ni Yuta ay may ahalin tulad sa isang bakal, at ang kamao din niya ay mayroong kakaibang kulay. Nagamit ito ni Yuta para bigyan ng sunod-sunod at malalakas na suntok si Uro. Kaya, kung curse tool nga ang gamit ni Yuji, siguradong makakatulong ito sa kanya laban kay Sukuna. Ang isa pang teorya sa pagbabago ng kamay ni Yuji ay ang pagkakaroon niya ng kakayahan na manipulihin ang kanyang kaluluwa. Matatandaan na sa chapter 222 ng manga, ipinakita ang kakayahan ni Yuji na ilipat ang kanyang kaluluwa patungo sa katawan ni Kusakabe. At ipinasilip din sa chapter 220 ang pagbibigay ni Choso sa kanya ng libro ni Tsukumo Yuki na may pangalang Research Records About the Souls. Ipinagpalagay ng marami na ang kakayahan ni Yuji ay baguhin ang hugis ng kanyang kaluluwa na nagresulta para mabago niya rin ang anyo ng kanyang katawan at mas mapalakas ito, katulad ng Idol Transfiguration ng Core Spirit na si Mahito. Ang mga teoryang aking nabanggit ay labis na interesante at napakaganda. Ganun pa man, ang sa tingin kong rason ng pagbabagong anyo ng kamay ni Yuji ay dahil sa paggamit niya ng kanyang curse technique. Kung inyong napanood ang aking video ukol sa curse technique ni Yuji Itadori, aking binanggit dito na ang ating bida ay may kakayahang gayahin ng curse technique ng mga cursed object at cursed spirits na kinakain niya. Upang patunayan ang teoryang ito noon, ginamit ko bilang isa sa mga pruweba ang pag-uusap nila Yuji at ng kanyang kuyang cursed tomb na si Choso. Kung ating babalikan ng chapter 220 ng manga, mababasa natin dito ang tagpo kung saan nagpapasalamat si Yuji kay Choso dahil pumayag itong gawin ang ginawa ni Yuji sa iba pa nilang kapatid, o ang 6 na natitirang cursed tomb death paintings. Sinagot ni Choso ang pasasalamat ng kanyang kapatid sa pagsasabi na ayos lamang iyon. Ang mahalaga ay nabubuhay na mga ito bilang parte ni Yuji. Sa madaling salita, napakalaki ng tsansa na kinain ng ating bida ang 6 na cursed tomb paintings upang makuha niya ang lakas, kakayahan at kapangyarihang nananalitay sa mga ito. Ito ang dahilan kaya nagbago ang kamay ni Yuji, sapagkat kung ating maaalala, ang pagkain ng cursed tomb paintings ay magre-resulta para taglayin mo rin ang wangis na meron ng mga ito. Katulad ng nangyari sa mga taong kumain kanila Choso, Eso at Kichizu noong cursed tomb paintings pa lamang sila. Ganito din sana ang mangyayari kay Yuji. Subalit, dahil nga siya inilikha ni Kenjaku para maging espesyal na vessel na kayang tumanggap ng maraming cursed objects, kagaya ng mga daliri ni Ryomen Sukuna, at dahil na rin sa sariling curse technique ni Yuji, imbis na mabago ang buo niyang katawan, nagagawa ng ating bida na baguhin lamang ang kanyang kamay at kontrolin ang kanyang kapangyarihan. Ang pagkain din ni Yuji sa 6 na cursed tomb ang posibleng rason kaya may iba't ibang elemento na bumubuo sa kanyang buong kamay.
Makakakita tayo sa kanya ng benda sa pulsuhan, kakaibang braso, matatalas na koko, pulang kamao at misteryosong sandata na parang gawa sa buto. Maaaring ang iba't ibang elemento na ito ay konektado sa 6 na iba't ibang curse tomb paintings na kinain niya. At ang pagkain din ni Yuji sa 6 na curse tomb ang pinakadahilan kung bakit nagkaroon na siya ng lakas ng loob na hamunin si Ryomin Sukuna na gumamit na ng orihinal na anyo, sapagkat tinaglay na ni Yuji ang lakas ng curse techniques na meron ng kanyang mga kapatid na curse tomb. Ang bawat isang curse tomb paintings ay nagtataglay ng kani-kanilang mga curse techniques. Ipinaliwanag ko sa inyo noon sa aking teorya na ang mga kakayahan nila ay konektado sa death paintings ng ating mundo o ang mga larawan na nagpapakita ng 9 na yugto ng pagkabulok ng bangkay. Halimbawa si Choso na kumakatawan sa painting ng kamamatay pa lamang na tao, kaya madali lamang sa kanyang gamitin ang curse techniques ng mga normal na tao kagaya ng piercing blood at flowing red skill ng Kamo Clan. Si Eso naman na nagre-representa sa painting na nagpapakita ng pagkabulok ay nagtatagli ng curse technique na tinatawag na decay o ang abilidad na nagpapabulok ng katawan ng mga taong nadampian o natamaan ng kanilang dugo. Si Kichizu naman na hinango sa painting na may pangalang Kichizuso o paglabas ng dugo sa katawan ay may kakayahang tinatawag na rot technique kung saan nagbubuga o naglalabas siya ng nakakalasong dugo patungo sa kanyang mga kalaban. Sinasabi ko ito sapagkat ang 6 na curse tomb paintings na kinain ni Yuji ay kapangalan din ng 6 pang natitirang death paintings ng ating mundo. Ito ay ang Noranso, Shouso, Tanso, Sanso, Kutsuso at Shoso. Sila ang mga paintings na nagre-representa ng pagkalusaw, pagkatuyo, paglapit ng mga hayop, paghiwa-hiwalay ng parte, pagiging buto at pagkaabo ng bangkay. Sa madaling salita, napakalaki ng tsansa na ang 6 na yugtong ito ay ang mga bagong kakayahan din na meron si Yuji. Maaaring dahil sa pagkain niya sa kanyang kapatid na si Shouso o ang curse tomb painting na nagpapakita ng pagbabago ng kulay at pagkatayo, nagbago din ang kulay ng braso ni Yuji at natuyo ito kaya naging solido. Katangiang magagamit niya bilang pangdepensa. Posible din na dahil sa kinain ni Yuji si Sanso o ang curse tomb painting na nagre-representa ng paghihiwalay ng parte ng katawan, nagkaroon ng binata ng kakayahan na ihiwalay ang kanyang kamao mula sa kanyang braso. Halos katulad ng ginawa ni Choso noon sa laban nito kay Kenjaku. Ang abilidad na ito ang maaaring nagpapaliwanag kung bakit may benda si Yuji sa kanyang pulsuhan, ang parte na nasa gitna ng kamao at braso. Higit sa lahat, posible na ang pagkain ni Yuji kay Kutsuso o ang curse tomb painting na nagre-representa ng pagiging buto ng katawan ang nagbigay sa kanya ng kakayahang palabasin o gamitin ang bagay na nasa kanyang braso, isang armas na parang inukit mula sa sarili niyang buto. Hindi pa natin alam ang eksaktong kakayahan ng kamay ni Yuji, pero naniniwala ako na konektado dito o malapit dito ang kayang gawin ng bago niyang anyo. Sa pagkakaroon ni Yuji ng mas kapakipakinabang na kamay, mas lalo siyang naging mapanganib sa harapang pakikipaglaban sapagkat sumakto ang bagong kamay ni Yuji sa lakas ng kanyang mga suntok at sa galing niya sa pagpapamalas ng Black Flash. Mas pangingilagan din si Yuji dahil sa mga tinatagong abilidad na tinataglay niya sa kanyang kamay. At higit sa lahat, siguradong mas katatakutan si Yuji dahil sa kakaiba niyang kakayahan na baguhin ang kanyang anyo. Maaaring hindi lamang ang kamay ni Yuji ang kaya niyang palakasin, sapagkat posible na pati ang buo niyang katawan ay kaya niya ring baguhin. Ito po ang aking paliwanag sa bagong kamay na meron si Yuji Itadori. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag, huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!